Hello everyone! This is Mommy Onyx. Nandito na naman ako upang ibahagi sa inyo ang 6th episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Pero bago ko ibigay sa inyo ang 6th episode, hayaan niyo po akong magbasa ng iilang mga nagko-comment sa previous episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Kaya, umpisahan kong basahin ang komento ni Marcelino Dayaganon. Ang sabi niya, "Grabe naman si Tonyo Idol. Kawawa naman si Cherry." Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Modrami. Ang sabi niya, "Nag-enjoy ako. Panuorin mga video mo. Galing, very unique. May drama pa. Happy New Year, pretty sis." Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Kitty G Kitchen. Ang sabi niya, "Live watching done. Heart. Wow. Cherry. God is good all the time talaga. Praise the Lord. Salamat kay Lolo Tricycle at dinala ka sa tamang tao. Heart, excited na ako sa susunod na episode. Sure need ko na ng tissue." Mommy Onyx, the best ka talaga. Ang galing-galing mo po. Thank you. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Liza Jane Caballero. Ang sabi niya, "Wow, sana all. May manglibre kay Cherry. Kaboses talaga ni Cho, si Ryan Bang." Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Angging Vlog. Ang sabi niya, "God bless you, Cherry." The next comments that I'm going to read is from Mr. Tranquilo. He said, "Mommy Onyx, I typed this message from deep of my heart. Praise, I don't understand in Tagalog, but anyway, listening and enjoying. Happy New Year and see you around." Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay MB TV. Ang sabi niya, "Grabe, talaga ang buhay ni Cherry." Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay The Riders. Ang sabi niya, "Maraming mga tao ang nangamba kapag may matinding dagok na dumating sa buhay, gaya ng nangyari sa buhay karanasan ni Cherry. Ngunit hindi nawawalan ng pag-asa, tulad nga sa isang quote, 'We heal as one.' 4 na salita pero walang pagkublian ang kahulugan nito. Huwag tayong mawalan ng pag-asa at sama-sama tayong lalaban. Kahit na bumagsak ka man, lalaban ka lang. Kahit na natisod ka man, tumayo ka. At huwag nating kakalimutan ang sa ating may likha na hindi tayo pinababayaan. Maging malinaw sana ang ating kaisipan patungkol sa mga suliranin ating kinakaharap upang mas maging matibay tayong tao at magkakaroon na tayo ng kakayahang talunin ang pagkabigo sa ating buhay. God bless Mommy Onyx. Isa kang alamat. Heart, heart. Ayan. Maraming salamat po sa inyong
napakabagbag damdamin na mga mensahe patungkol sa previous episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Alam ko po na nakikinig po siya ngayon at nagbabasa ng inyong mga komento. Sobra po siyang nagagalak at natutuwa. Dahil isa po kayong napakagandang open-minded na mga tao. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-iwan nyo ng inyong mga napakagandang mensahe para sa ating letter sender at para na rin kay host. Napakasarap basahin at nakakataba ng puso. Maraming salamat po. Kaya hindi ko na po patatagalin ang 6th episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Handa na ba kayo? Kaya, kung handa na kayo, ibigay ko na sa inyo. Eto na! Mami Annex, walang mapagsidlan ang tuwa ng aking nadarama sa mga sandaling narinig ko ang mga katagang binibitiwan ni Mr. Chu. Hindi ko lubos maisip, Mami Annex, na itinuring na kami ni Mr. Chu na isang pamilya. Kaya sa sobrang tuwa at galak ng aking puso, ay nayakap ko si Mr. Chu bilang pasasalamat sa kabutihan nito sa akin at sa mga bata. Nang matapos mapacheck up si Mrs. Chu, ang ina ni Mr. Chu, ay agad kaming bumalik sa malaking bahay upang makapagpahinga si Mrs. Chu, Mami Annex. Dahan-dahan lang po, Mrs. Chu. Buksan ko lang ang pintuan, ha? Saglit lang ho. Pasok na ho kayo, Mrs. Chu. Salamat. Salamat, iha. Dahi mo ako taas, iha. Para ako hinga mabuti. Ako pagod na. Gusto ko matulog. Okay? Ikaw alalay sa akin. Punta taas. Ako gusto pahinga. Kwarto ko, ha, iha. Ako pagod. Gusto tulog. Okay? Oo. Sige ho. Alalayan ko ho kayo papunta sa taas sa kwarto niyo ho. Sige, tara na po. Dahan-dahan lang. Ay, salamat, Charlie, salamat. Walang anuman ho, Mrs. Chu. Tara na ho. Cherry, wag ka muna alis. Dito ka muna, tabi ko. Dito ka muna. Opo, Mrs. Chu. Aayusin ko lang ho yung higaan nyo. Tapos, uupo na ako sa gilid nyo po. Ayan. Salamat, Ellie. Mabait ka, bata. Nasaan ba mga anak mo? Di ko kita sila araw na to. Napansin ko, wala sila pagdating natin sa bahay. Nasaan ba sila? Telly? Mrs. Chu, wag ho kayong mag-alala sa mga bata. Iniwan ko lang ho sila doon kina Sheila. May kapitbahay ho natin. Wala ho kasing mag-aalaga sa kanila kanina. Hindi ko naman sila pwedeng dalhin sa ospital. Kaya nakikiusap ako kay Sheila na titingnan-tingnan niya muna ang mga bata. Kaya okay lang ho sila. Mamaya-maya dadalhin ko sila sa iyo
para makapag-mano man lang po. Okay, Jelly. Huwag ka alis. Dito ka saglit. Huwag alis, Jelly. Halika. Bakit niyo ho hinawakan ang kamay ko, Mrs. Chu? May problema ho ba? May sasabihin ho ba kayo? Jelly, ako sobra tuwa. Kayo dumating buhay namin, Chong. Chong, sobra lungkot noon. Ngayon, dito kayo, mga bata. Chong, lagi masaya. Gusto ko, Chong, masaya lagi. Chong, meron asawa noon. Meron 2 anak. Apo ko na aksidente, patay. Asawa, Chong, patay. 2 anak, Chong. Lungkot, Chong. Ayaw ngiti, Chong. Ayaw saya, Chong. Gusto trabaho. Ayaw pahinga. Lungkot, Chong. Ngayon, dito kayo, Jelly, mga bata. Chong, masaya. Ako, masaya. Chong, nag-isa akin anak. Gusto ko, Chong, saya. Huwag kayo iwan, Chong. Huwag kayo alis bahay, ha? Dito kayo, Chong, saya. Ako, saya. Jelly? Okay, Jelly? Naku, nakakalungkot pala ang sinapit ni Mr. Chu. Opo, Mrs. Chu, makakaasa ho kayo. Hindi ko po kayo iiwan at hindi ko po iiwan si Mr. Chu. Hanggang gusto niyong nandito kami, Mrs. Chu. Pero ano, Jelly, sabihin mo. Wag hiya. Ako kinig. Ano gusto sabihin? Ako kinig. Sabihin mo. Nagpaalam kasi ako kay Mr. Chu na gusto ko munang umuwi sa amin sa Bacolod, Mrs. Chu. Pero ang sabi niya, sasama daw kayo. Kaya sobra ko pong tuwa. Sobra ko pong saya. Nakakatuwa po ang sinabi ng iyong anak na si Mr. Chu na itinuring na niya kaming pamilya. Kayo, maraming salamat po. Maraming salamat po, Mrs. Chu. Mami Annex, sobra akong nalungkot sa sinapit ni Mr. Chu na nawalan ng mga anak at asawa. Kaya pala, sobra niyang mahal ang aking mga anak, Mami Annex. Palagi niyang pinapasalubungan at kung hindi niya makikita isang araw ang mga bata, kakatok siya dito sa bahay at titingnan ang mga ito. Hindi ko lubos maisip na may pinagdadaanan palang ganoon si Mr. Chu, Mami Annex. Kaya, sa gabing iyon, Mami Annex, Jelly? nandiyan na si Gising ka, Mr. Chu. Jelly. Magandang gabi po, Mr. Chu. Pasok ka ho, pasok.
Salamat, Jelly. Mga bata, tulog na? Jelly? Nasa kwarto na po sila, Mr. Chu. Ginabi ka yata. Anong sadya? Gusto ko lang ipakita sa iyo. Meron na ako ticket. Meron na ticket pa uwi. Kaya, maglidi na kayo mga bata. Maglidi na kayo. Tabihin ko na mamaya kay na mama na tayo ay magbakasyon doon sa Bacolod. Eto na yung ticket. Ready na? Mama ko, ako, ikaw, dalawa bata. Gusto ko happy family bakasyon doon sa Bacolod. Gusto mo ba yun, Teli? Naku, maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Chu. Naku, tatanawin ko talagang utang na loob ito. At kung habang buhay kitang pagsilbihan kayo ng mama mo, pagsisilbihan ko kayo. Maraming salamat, Mr. Chu. Uupo ho muna kayo. Ipagtitimpla ko kayo ng anong gusto niyo ho. Kape? Gatas? Milo? Ano po, meron po dyan sa kusina. Ano po, juice? Salamat po talaga, Mr. Chu. Ako, Teli, tigilan mo dyan sa Mr. Chu na yan, ha? Ayaw ko tawag mo sa akin, Mr. Chu. Gusto ko tawag mo sa akin pangalan ko. Gusto ko Chong. Tawagin mo ako Chong. Ayaw ko Mr. Chu. Sobra formal. Sige, pagtimpla mo na lang ako ng tea. Okay ako dun. Sige, maghintay ako sa'yo dito. Mayroon tayo pag-uusapan. Ha? Bilisan mo lang. Ha, Telly? Ay, oho, Mr. Chunggo. Oho. Na, hindi ka na mapalagay. Hindi ka na makaugaga diyan. Tawag mo na sa akin Nagi Chunggo. Hindi naman ako Chunggo. Chung, sabihin mo Chung. Chung. Chong. Ipagtimpla na kita ng kape. Chong. Sige ho. Diyan ka muna ha. Upo ka lang dyan. Ipagtimpla kita ng... ng tea. Ng tea pala. Huwag ka na timpla, Chelly. Upo ka na lang tabi ko. Gusto ko usap tayo. Baka mamaya timplahan mo ako soya sauce, hindi kape, hindi tea. Hindi ka na mapalagay. Halika dito. Upo ka na lang sa tabi ko. Usap tayo. Okay, sige. Anong pag-uusapan natin? Chelly, gusto ko malaman ano plano mo pagkatapos natin bisita magulang mo. Kung ano plano mo, sabihin mo sa akin, huwag ka hiya, Chelly. Chong, hindi ko pa talaga alam kung anong susunod kong hakbang pagkatapos kong mabisita sila tatay at nanay. Alam mo, matagal na kasi hindi ko sila nakikita. Ang alam ko lang ay gusto ko silang mayakap. Chong, sobra akong sabik sa kanila. At itong ginawa mo, ay sobra ko ng pasasalamat, Chong. Ayoko munang mag-isip kung ano pa. Ang gusto ko lang ay makita ang mga magulang ko. Chong. Oo. Huwag ka na iyak, Chelly. Ako nagtanong lang. Huwag ka iyak. Oo, sige. Next week, magpa-flight na tayo. Kaya huwag ka na iyak. Makita mo na magulang mo. Saka na lang natin pag-usapan kung ano sunod na plano, ha? Sige. Good night na. Magtulog ka na. Ako din tulog na din. Ha? Good night.
Tunghayan natin ang susunod na kabanata sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.